May mga sandali na kahit anong pilit mong ngumiti, ramdam mong nababasag ang loob mo. Ang mga gabi ay tila walang katapusan at sa katahimikan sumisigaw ang tanong, bakit ako iniwan? Nasaan ang Diyos ngayon na ako'y naghihirap? Ngunit isang katotohanang nakakayanig ang matagal mo nang hindi napapansin, ang mga yapak na akala mong nawala, ang mga kamay na inisip mong bumitaw, hindi kailanman nawala. Habang ikaw ay nanginginig sa takot at pangamba, siya ang tahimik na umaalalay. Ang mga sugat mong hindi nakita ng iba, malinaw na malinaw sa kanya. Ang mga luha mong bumabagsak sa unan, binibilang niya isa-isa, walang nalilimutan. Isipin mo ito, noong lahat ay lumayo, noong wala kang marinig kundi katahimikan. Ang presensya ng Diyos ay hindi kailanman umalis. Ikaw ang nagtanong kung bakit tila sarado ang langit, pero sa likod ng katahimikan ay may lihim na sagot. Hindi niya kailanman isinuko ang laban para sa iyo. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, siya ay Diyos na hindi sumusuko, Diyos na hindi lumalayo. Habang iniisip mong walang nakakarinig, siya mismo ang kumakatok sa puso mo. At kung inaakala mong ang pagdurusa mo ang wakas, iyon pala ay pintuan lamang ng panibagong pagsisimula na siya mismo ang nagbubukas. Hindi ba't masakit isipin na iniwan ka ng tao na pinakain? Tinulungan, minahal mo, ngunit mas nakakagulat na sa mismong puntong iyon, may Diyos na hindi ka iniwan kahit isang segundo? Ang iniwan ng mundo ay hindi kailanman iniwan ng langit. Ang nakalimutan ng lahat ay hindi kailanman kinalimutan ng may lalang. At habang ikaw ay nakayuko sa bigat ng problema, siya ay nakatingin, hindi bilang kritiko, kundi bilang ama na nagsasabing, anak, hawak pa rin kita. Kaya ang pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway ay ang ideyang mag-isa ka. Hindi ka iniwan. Hindi ka pinabayaan. Sa bawat pintig ng puso mo, sa bawat paghinga na akala mo ay wala ng saysay, doon gumagalaw ang Diyos. At kung ngayon ay nasa pinakailalim ka ng hukay ng iyong kalungkutan, tandaan mo ito, doon mismo bumababa ang liwanag ng kanyang pag-ibig, mas maliwanag kaysa sa lahat ng sakit. Ang Diyos na hindi lumayo kay Job sa kanyang mga sugat, ang Diyos na hindi iniwan si Jose sa kulungan, ang Diyos na hindi pinabayaan ng Israel sa disyerto, iyon ding Diyos na hindi aalis sa tabi mo sa oras na ito. At narito ang katotohanan na hindi mo dapat palampasin. Ang pakiramdam na iniwan ka ay isang ilusyon. Ang katotohanan ay ito, ang Diyos ay mas malapit sa iyo ngayon kaysa noong panahon ng kasaganaan. Sa mismong mga sugat na hindi mo maipaliwanag, doon ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging tapat. Kaya bago mo sabihin na tapos na ang lahat, bago ka sumuko sa bigat ng hinanakit, tandaan mo, ang hindi matitinag na presensya ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kalagayan mo, kundi sa pangako niya. At ang pangako niya ay malinaw. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan kahit kailan. Confirme se o bloco 1 ficou como você deseja, entre 3.000 e 4.000 caracteres. Para que eu prossiga para o bloco 2, deseja que eu faça a contagem de caracteres para garantir a metragem exata. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito ang malinaw na pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa noong una. Sa aklat ng Deuteronomio 31:6, nang si Moises ay nagpaalam sa Israel bago sila tumawid patungo sa lupang ipinangako, ibinili niya, magpakalakas kayo at magpakatibay. Huwag kayong matatakot o manghihina sa harap nila, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Hindi ito salita ng tao, kundi pahayag ng Diyos na pinatunayan sa bawat henerasyon. Sa mga oras na ang Israel ay nasa bingit ng digmaan, sa panahon ng matinding pangamba at panghihina, lumabas ang pangakong ito bilang sandigan, paalala na kahit ang panganib ay napakalapit, ang Diyos ay higit na malapit. Isipin ang bigat ng kalagayan nila noon. Ang isang bansang pagod sa paglalakbay, humaharap sa mga kaaway na higit na malakas at mas maraming sundalo, may kasaysayan ng pagkabigo at reklamo laban sa Diyos. Ngunit sa mismong punto ng kanilang kahinaan, ipinahayag niya ang katotohanan. Hindi nakabase ang kanyang presensya sa lakas ng tao.
Hindi nakasalalay sa kanilang pagiging perpekto ang kanyang pagtulong. Ang pundasyon ng pangako ay mismong kanyang katapatan. Ang Diyos ay hindi tulad ng mga tao na nangako ngunit biglang naglalaho. Siya ang Diyos na kapag nangusap kumikilos hanggang dulo. Kung isasalin natin ito sa mas simpleng wika, anak, kahit anong mangyari, kasama mo ako. Kahit anong hirap ang dumating, hindi ako lalayo. Ganito kasimple, ganito kalinaw, ganito katapat ang kanyang pangako. Kapag ang isang ina ay nangako sa anak na hindi siya pababayaan, may posibilidad pa ring magkulang siya dahil sa kahinaan ng tao. Ngunit kapag ang Diyos ang nangako, walang anumang puwersa ang makakasira nito. Ang sinabi niyang hindi ka iiwan ay hindi pwedeng baguhin ng oras, ng problema, ng kasalanan o ng kamatayan. Ngayon, paano ito tumatama sa buhay mo? Sa panahon ng giyera na pumipinsala sa maraming bansa, sa gitna ng balitang puno ng takot, sa pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina, sa sakit na biglaang dumarating, sa kawalan ng trabaho at pag-iyak ng mga magulang na hindi alam kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak. Ang pangakong ito ay nananatiling buo. Hindi ito nakapako sa lumang papel ng Biblia, ito ay buhay na kasunduan. Kapag nagugutom ang isang pamilya at tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay naroon. Kapag ang isang tao ay nakahiga sa ospital at ang lahat ay nag-aalala, ang Diyos ay hindi nagtatago. Sa mismong dilim ng kahirapan, nariyan siya. Buo ang kanyang salita, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Tingnan ang kasaysayan ng mga tao ng Diyos. Si Elias, sa gitna ng tagutom, inakala niyang katapusan na niya, ngunit dinalhan siya ng pagkain ng mga uwak. Si Daniel sa lungga ng leon, iniwan ng mga tao upang lamunin ng mababangis na hayop, ngunit sinamahan ng Diyos at isinara ang mga bibig ng mga leon. Si Jose itinakwil ng kanyang mga kapatid, itinapon sa piitan, nakalimutan ng mga taong pinagsilbihan, ngunit hindi nakalimutan ng Diyos, at sa huli, siya ang naging daan upang mailigtas ang marami sa gutom. Sa bawat kasaysayan, ang mensahe ay iisa. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay nananatili, ang Diyos ay hindi lumalayo. Ngunit huwag mong isipin na ito'y malayo sa iyong buhay. Kapag iniisip mong ang problema mo ay sobrang bigat, masdan ang simpleng paglalarawan ng Diyos sa kanyang pangako. Siya ay Diyos na hindi natutulog. Siya ay Diyos na hindi humihinto. Siya ay Diyos na higit na makapangyarihan kaysa lahat ng iyong iniisip na katapusan. Kaya ang kahulugan ng hindi kita iiwan ay hindi lamang simpleng presensya, ito ay aktibong pagkilos. Kapag wala kang nakikita, siya ay kumikilos sa likod ng laylayan. Kapag wala kang nararamdaman, siya ay nagbubukas ng mga pinto na hindi mo pa nakikita. Kapag akala mo'y tapos na, doon pa lang siya nagsisimula. At ngayon, sa pag-upo mo sa harap ng salitang ito, tandaan mong hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang pangako ay hindi lang para sa kanila noon, kundi para rin sa iyo ngayon. Ang salitang binitawan niya sa Israel ay umaabot sa buhay mo. Hindi niya hinahayaan na dumaan ang isang araw na wala siyang ginagawa para sa iyong ikabubuti. Kung nagtataka ka kung bakit ka pa rin humihinga, bakit ka pa rin nakakaabot sa susunod na araw kahit walang lakas, ito na ang sagot. Dahil hindi ka iniwan ng Diyos. Kaya kapag susubukin kang paniwalain ng mundo na mag-isa ka, kapag hinila ka ng takot at hinusgahan ng kahirapan, alalahanin mo ang salitang ito. Mas matibay ito kaysa sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Mas malinaw ito kaysa sa lahat ng bulong ng iyong sakit. At higit sa lahat, mas totoo ito kaysa sa lahat ng pakiramdam mong wala kang kasama. Ang Diyos na nangako ay ang Diyos na tapat. Ang Diyos na tapat ay ang Diyos na kasama mo ngayon. At kapag sinasabi niya, hindi kita iiwan, ibig sabihin nito, kahit anong unos, kahit anong pagkabigo, kahit anong sugat, hindi niya hahayaang bumagsak ka ng walang kaligtasan, at dito ka dapat mag-ingat sapagkat ang pangako ay hindi lamang salita ng kaaliwan, kundi paanyaya rin. Paanyaya na lumakad sa pananampalataya. Paanyaya na huwag nang patuloy na paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway. Paanyaya na makita na sa bawat araw ng buhay mo, may Diyos na nakahawak sa iyo ng mahigpit.
At kapag sinimulan mong isabuhay ang katotohanan ito, may susunod pang mas malalim na bahagi ng pangako ang mabubuksan. Sapagkat kapag inaangkin mo ang salitang ito ngayon, makikita mo na hindi lamang ito kasaysayan, hindi lamang ito paalala, ito ay pintuan ng bagong karanasan sa presensya ng Diyos na kailanman ay hindi lumayo sa iyo. Kapag tinitingnan mo ang kalagayan ng mundo ngayon, hindi ba parang bumabalik lamang tayo sa mga pahina ng kasulatan? Ang digmaan ay sumisiklab sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pamilihan ay hindi tiyak. Ang mga balita ay puno ng sakit, pagkawala at pangamba. Maraming tao ang natutulog na may kaba kung may darating bang bukas na mas maayos. Ang ilan ay nagigising na walang trabaho. Ang iba na may sakit na hindi alam kung paano gagamutin. At sa lahat ng ito, ang parehong tanong ay paulit-ulit na sumisingaw. Kasama pa ba ako ng Diyos? Ikaw mismo ay maaaring nakaranas na ng gabi kung saan ang dasal mo ay tila hindi lumalagpas sa kisame, kung saan ang bigat ng problema ay para bang walang katapusan. Ngunit ang pangako ay nananatiling malinaw. Hindi ka iiwan ng Diyos kahit sa panahong ito ng kaguluhan. Kung babalikan natin ang karanasan ng mga Israelita, makikita nating halos kapareho lamang ang ating pinagdadaanan ngayon. Sila ay nakaranas ng gutom, ng mga kaaway na umaatake, ng disyertong nagdala ng kawalan at pangamba. Ngunit sa bawat hakbang naroon ang Diyos. Ang ulap sa araw at apoy sa gabi ay palatandaan ng kanyang presensya. Sa kabila ng reklamo at panghihina ng bayan, ang Diyos ay nanatiling tapat. At ngayon, sa gitna ng mga krisis na hinaharap mo, hindi ba't ito rin ang iyong kwento? Kapag ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging anino ng takot, kapag ang mga pamilihan ay wala nang maibigay, kapag ang pamilya ay nagkakawatak-watak sa harap ng kahirapan, ang Diyos ay patuloy na nagsasabi, hindi kita iiwan. Ngunit paano ba nagiging totoo ang pangakong ito sa araw-araw na buhay? Isipin mo ang isang ina na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga mata ay may takot, ngunit sa kanyang puso ay kumakapit siya sa Diyos. At sa di inaasahang paraan, may taong darating na magbibigay ng pagkain o may trabaho na biglang magbubukas. Hindi iyon aksidente. Iyon ay patunay ng Diyos na kumikilos sa gitna ng kawalan. Isipin mo ang isang manggagawang nawalan ng trabaho na halos sumuko na sa bigat ng problema. Ngunit sa mismong oras ng kanyang panghihina, may pintuang hindi niya inaasahan ng bumukas. Isang kaibigan ang nag-abot ng tulong. Isang bagong pagkakataon ang dumating. Sa lahat ng iyon, malinaw ang mensahe. Ang Diyos ay hindi lumalayo kahit na ang tao ay lumisan. Kung ang nakaraan ay puno ng halimbawa ng kanyang katapatan, ang kasalukuyan naman ay siksik ng patunay ng kanyang pagkilos. Ang mga balita ay maaaring maghatid ng kaba, ngunit ang salita ng Diyos ay nagdadala ng katiyakan. Ang ekonomiya ay maaaring bumagsak, ngunit ang kanyang pangako ay hindi matitinag. Kapag ang mga tao ay nagsasabing wala ng pag-asa, ang Diyos ay bumubulong ng katotohanan, ako'y kasama mo. Kapag ang iyong puso ay kinakalabit ng tanong, paano kung iniwan na nga niya ako? Doon mismo lumalakas ang kanyang tinig, nagpapaalala na hindi siya tulad ng mga tao na nangiiwan. Siya ay ama na nananatiling tapat kahit ikaw ay nagkulang. Ngayon, tumingin ka sa sarili mong buhay. Ilang beses mo nang inisip na tapos na ang lahat? Ilang gabi mo nang binilang ang mga luha mo, iniisip na walang nakakarinig? Ngunit, bakit narito ka pa rin? Bakit may lakas ka pa rin huminga ngayon? Dahil kahit hindi mo naramdaman, ang Diyos ay nariyan. Hindi niya hinayaan na tuluyang maglaho ang iyong pag-asa. Hindi niya hinayaan na lamunin ka ng kawalan. Ang bawat araw na lumilipas ay patunay na may kamay na humahawak sa iyo. At ang kamay na iyon ay hindi kamay ng tao, kundi kamay ng Diyos na tapat sa kanyang salita. Tingnan ang paligid mo. Yung mundo ay puno ng mga taong naghahanap ng kasagutan, mga taong sabik sa katiyakan. Ang ilan ay kumakapit sa pera, ang iba sa karangyaan, ang iba pa sa impluensya. Ngunit lahat ng iyon ay kumukupas.
Sa huli, walang makapagsasabi ng salitang hindi nagbabago maliban sa Diyos. Kaya't kapag nararamdaman mong lahat ay nagiiwan, alalahanin na mayroong isa na hindi aalis. At higit pa rito, siya ay Diyos na nakikibahagi sa sakit mo. Diyos na hindi lamang nanonood, kundi aktibong kumikilos. Kaya't ngayon, sa gitna ng iyong mga tanong at kaba, gawin mong personal ang pangako. Hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Sabihin mo ito sa sarili mo. Sabihin mo ito sa gabi ng takot, sa araw ng kawalan, sa oras ng sakit. Sapagkat sa pagsasabing ito, ipinapaalala mong muli na ang presensya ng Diyos ay mas totoo kaysa sa lahat ng iniisip mong katapusan. At kung may duda ka pa rin, alalahanin mong ang parehong Diyos na tumupad sa kanyang pangako sa mga propeta at patriarka, siya rin ang Diyos na kumikilos sa buhay mo ngayon. At dito mo makikita ang bigat ng pangako. Hindi lamang ito para sa mga sinaunang tao ng Israel. Hindi lamang ito para sa mga nakasulat sa kasaysayan. Ito ay para sa iyo dito at ngayon. Habang ang mundo ay nanginginig sa takot, habang ang mga bansa ay nababalot ng gulo, ikaw ay may tinig na nagsasabi, "Anak, hindi kita iiwan." At sa mismong puntong iyon, nagiging buhay ang kasulatan. Nagiging totoong-totoo ang salita ng Diyos. Hindi lamang kwento, hindi lamang alaala, kundi kasalukuyang pag-asa. Ngunit ang tanong ay ito, handa ka bang kumapit sa pangakong iyon? Handa ka bang bitawan ang mga kasinungalingan ng takot at yakapin ang katotohanang hindi ka iniwan? Sapagkat kung gagawin mo, mararanasan mo na kahit sa pinakamadilim na panahon ng iyong buhay, may liwanag na hindi kayang talunin ng anino, at ang liwanag na iyon ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos na tapat sa lahat ng panahon. May mga kwento ng buhay na parang salamin ng mismong mga pangakong nakasulat sa kasulatan. Ang mga ito ay hindi katang-isip lamang, kundi patunay na ang Diyos ay kumikilos noon, ngayon at bukas. Isipin mo ang isang ina na halos sumuko na dahil sa matinding kahirapan. Wala siyang maibigay na pagkain sa kanyang mga anak at sa isang gabi ng panalangin bumulong siya, "Panginoon, huwag mo akong iwan." Kinabukasan, may kapitbahay na kumatok sa kanilang pintuan, dala ang pagkain at tulong na hindi niya hinihingi. Hindi niya alam na ang kanyang simpleng iyak sa gabi ay narinig ng Diyos at sinagot agad. Ganito gumagalaw ang Diyos, tahimik, ngunit laging nasa oras. Mayroon ding isang lalaki na nawalan ng trabaho at halos mawalan ng pag-asa. Pinaniwala siya ng kaaway na tapos na ang lahat, na iniwan na siya ng Diyos. Ngunit sa kanyang kawalan, natutunan niyang kumapit sa pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan. Sa mga oras ng kanyang panalangin, may taong nag-alok ng maliit na proyekto na nagsimula ng bagong pagkakataon para sa kanya. Ang maliit na proyektong iyon ang naging daan upang muling bumangon ang kanyang pamilya, at noong dumating ang panahon na kaya na niyang tumulong sa iba, naalala niya ang gabi ng kanyang pananalangin at ang Diyos na hindi lumayo kahit kailan. Ganito rin ang naranasan ng isang kabataang babae na nakipaglaban sa sakit. Maraming gabi na hindi siya makatulog dahil sa takot na baka hindi na siya gumaling. Ngunit habang inuulit niya ang mga salita ng awit 23, "Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako kukulangin." Dumating ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga doktor ay nagpatuloy sa kanilang gamutan, ngunit sa kanyang kaluluwa, may katiyakan na hindi siya iniwan ng Diyos. At nang siya'y gumaling, sinabi niya, "Ang Diyos ang kasama ko sa lahat ng gabi ng aking panghihina." Ang kanyang testimonya ay naging ilaw sa iba pang dumaraan sa parehong laban. Hindi lamang sa modernong panahon makikita ang mga kwentong ito. Mula sa mismong Biblia ay naroroon ang mga patunay ng pangakong ito. Tandaan mo si Daniel sa lungga ng leon. Inakala ng lahat na katapusan na niya, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip, ang kanyang presensya ang pumigil sa mga bibig ng mababangis na hayop. Tandaan si Jose, ipinagbili ng kanyang mga kapatid, iniwan sa piitan, nakalimutan ng mga taong pinagsilbihan. Ngunit sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ng Diyos, at sa huli, naging instrumento siya upang mailigtas ang marami.
Tandaan si Elias gutom at pagod sa disyerto. Nais nang mamatay, ngunit pinadala ng Diyos ang isang anghel upang bigyan siya ng pagkain at lakas. At hanggang ngayon, may mga kapatid sa pananampalataya na makapagsasalaysay ng parehong katotohanan. May isang pastor na halos sumuko na dahil sa kawalan ng pondo para sa kanyang simbahan. Ngunit sa mismong araw na nais na niyang itigil ang lahat, may dumating na tulong mula sa malayong kaibigan. Ang mensahe ay malinaw, hindi iniwan ng Diyos ang kanyang paglilingkod. May isang pamilya na nawalan ng tahanan dahil sa sunog. Akala nila ay katapusan na ng lahat. Ngunit sa gitna ng abo, may mga kapatid sa pananampalataya ang nagbigay ng tahanan at damit. At sa kanilang mga mata ang mensahe ay iisa. Ang Diyos ay tapat, hindi niya kami pinabayaan. Pansinin mo ang pattern sa bawat kwento, sa bawat sakuna, sa bawat kawalan. Ang Diyos ay nariyan. Hindi laging dumadating ang sagot sa paraan na gusto natin, ngunit palaging naroroon ang kanyang presensya. Ang mga patunay na ito ay nagpapakita na ang kanyang pangako ay hindi teorya lamang. Ito ay buhay na katotohanan na lumalakad sa bawat pamilya, bawat tao, bawat henerasyon. Kung tutuusin, ang mga kwento ng kahirapan at muling pagbangon ay hindi lamang emosyonal na anekdota. Ito ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng kasaysayan at Diyos ng kasalukuyan. Ang kanyang salita ay hindi nakatali sa panahon ng mga propeta. Ito ay dumadaloy hanggang sa ating panahon ngayon. Kapag naririnig mo ang mga salaysay ng mga taong nakaligtas, gumaling, nakabangon, tandaan mo, ito ay echo ng parehong pangako na binigkas niya sa Israel. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, at hindi ba't ikaw rin ay may sariling kwento? Ilang beses ka nang nakaligtas sa bagay na inakala mong katapusan na. Ilang beses kang nakatanggap ng tulong sa mismong oras na kailangan mo ito. Ilang beses kang nakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan na hindi mo maipaliwanag. Lahat ng iyon ay hindi aksidente. Iyon ay selyo ng Diyos sa iyong buhay na nagpapatunay na ang kanyang pangako ay buhay. Kaya't sa bawat kwento, sa bawat patotoo, sa bawat halimbawa, ang mensahe ay lumalakas. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan noon at hindi ka rin niya iiwan ngayon. At habang pinakikinggan mo ang mga salaysay na ito, hayaang pumasok sa iyong puso ang katotohanang ang iyong sariling kwento ay isa ring patotoo sa pagiging tapat ng Diyos. Sapagkat ang kanyang pangako ay hindi lamang para sa kanila. Ito rin ay para sa iyo, dito, ngayon at magpakailanman. Kapag masusing tiningnan ang pangakong, hindi kita iiwan ni pababayaan, makikita mong hindi ito nakahiwalay na salita, kundi bahagi ng isang mas malawak na plano ng Diyos na nakapaloob sa buong kasaysayan ng kanyang bayan. Ang Diyos ay laging gumagawa ng tipan mula pa sa panahon ni na Abraham, Isaac at Jacob hanggang sa mga propeta at maging sa mga huling araw. Ang bawat pangako ay hindi lamang para sa isang tao o isang sitwasyon, kundi hibla sa malaking tela ng plano ng kaligtasan. Kaya't ang pahayag na hindi ka iiwan ng Diyos ay parehong personal at propetiko. Isipin si Propeta Isaias na nagsalita sa Israel sa panahon ng pagkabihag. Ang bayan ay sugatan, wasak ang kanilang lungsod, at ang templo ay abo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ipinarating ng Diyos ang kanyang salita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Hindi ba't ito ay parehong diwa ng pangakong sinabi niya kay Moises? Makikita na ang Diyos ay paulit-ulit na nagpapaalala. Hindi ka naglalakad ng mag-isa, at kung susuriin pa, makikita sa aklat ni Jeremias na kahit sa gitna ng kanilang pagkakatapon, ang Diyos ay nagsalita, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ikakasama ninyo, kundi ikabubuti ninyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 3:10-11. Ang ganitong mga pangungusap ay hindi lamang pampalubag loob.
Ito'y mga salita ng isang Diyos na nag-uukit ng kasaysayan, naghahabi ng mga pangyayari at gumagabay sa direksyon ng mga tao. At hindi ba't malinaw ang koneksyon nito sa Apokalipsis? Doon ipinahayag na sa huli, ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Walang kamatayan, walang dalamhati, walang sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lilipas. Ang pangako ng presensya ng Diyos na hindi lumalayo ay umaabot mula sa disyerto ng Israel hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ang parehong tinig na nagsabi, "Hindi kita iiwan," ay siya ring tinig na magpapahayag sa huli, "Narito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Kung titingnan ng kasaysayan, makikita mong ang pangako ay laging tinutupad. Sa panahon ni Abraham, ipinakita ng Diyos ang katuparan sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak kahit imposible sa mata ng tao. Sa panahon ni Moises, hindi niya iniwan ang Israel sa kamay ng Pharaoh. Sa panahon ng mga propeta, hindi niya hinayaang tuluyang masira ang kanyang bayan. At sa pagsilang ni Kristo, nakita ang pinakamalinaw na tanda ng kanyang presensya, Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ngayon, dalhin mo ito sa kasalukuyan. Ang mga digmaan, pandemya, pagbagsak ng ekonomiya, krisis sa klima, at mga pangyayaring bumabalot sa mundo, hindi ba't lahat ito ay nagpapaalala na nasa yugto tayo ng mga hula ng kasulatan? Ngunit sa lahat ng kaguluhang ito, nananatili ang pangakong hindi ka iiwan. Kung noon ay sinamahan niya ang Israel sa kanilang paglalakbay, ngayon ay sinasamahan niya ang kanyang mga anak sa mga huling araw ng kasaysayan. Ang bawat takot na nararamdaman mo ay nasasalubong ng kanyang pahayag. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. At higit pa rito, ang pangako ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay gumagawa hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi sa buong mundo. Ang mga bansa ay nag-aaway, ang mga lider ay bumabagsak, ang ekonomiya ay hindi tiyak. Ngunit sa lahat ng ito, may plano ang Diyos. Ang kanyang pangako ay parang haligi na nagsisilbing gabay, na nagsasabing, "Hindi ako lilisan, hindi ako lalayo." Kaya't sa gitna ng pag-ikot ng kasaysayan, may katiyakan ka na hindi ka naiiwan kung iisipin mo ang mismong katotohanan na ang Biblia ay nagpapatuloy hanggang ngayon ay patunay ng katuparan ng kanyang salita. Ang bawat henerasyon ay dumaan sa unos, ngunit narito pa rin tayo, hawak ang parehong pangako. Ang Diyos na nag-ingat sa kanyang bayan sa nakaraan ay siya ring Diyos na nag-iingat sa iyo ngayon. Ang Diyos na nagligtas sa Israel mula sa mga kamay ng kanilang mga kaaway ay siya ring Diyos na magliligtas sa iyo mula sa iyong mga pagsubok. Kaya't huwag mong isipin na ang pangakong ito ay maliit lamang na salita ng pag-asa. Hindi, ito ay bahagi ng isang dakilang plano, isang propesyang nakatali sa lahat ng panahon. Ito ang puso ng Diyos na tumitibok sa bawat pahina ng kasaysayan mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya't kapag nararamdaman mong ikaw ay mag-isa, tandaan mo, ang iyong kwento ay bahagi ng mas malaki at mas dakilang plano. At sa planong iyon, malinaw ang deklarasyon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hanggang sa dumating ang araw na ang lahat ng pangako ay lubos na matutupad sa kanyang pagbabalik. May mga sandali na kahit gaano kalinaw ang pangako ng Diyos, dumadating pa rin ang tanong na hindi natin kayang itago. Kung hindi niya ako iiwan, bakit parang wala siyang ginagawa? Ang bigat ng mga salitang ito ay dumadagundong sa puso ng maraming tao. Kapag may sakit na hindi gumagaling, kapag may panalangin na matagal nang sinasambit ngunit tila walang sagot, kapag may pangarap na tila paulit-ulit na nadudurog, ang isip ay nagsusumigaw, "Nasaan ka, Panginoon?" At hindi ka nag-iisa sa tanong na ito. Mula pa kay Job na umiyak sa kanyang mga sugat, kay Jeremias na tumangi sa guho ng Jerusalem, hanggang kay Habakuk na nagtanong kung bakit pinapayagan ng Diyos ang kasamaan. Lahat sila'y dumaan sa parehong hirap ng pagdududa. Kung minsan, iniisip mong baka hindi ka sapat ang pananampalataya. Iniisip mong marahil ay iniwan ka na nga ng Diyos dahil hindi mo nagawa ang lahat ng tama. Ngunit ang katotohanan ay ito,
Ang pagkakaroon ng tanong ay hindi nangangahulugang iniwan ka. Ang pagdududa ay hindi agad kawalan ng pananampalataya. Minsan, ito ay tanda na ang iyong kaluluwa ay nag-aagawan sa pagitan ng nakikita at ng hindi nakikita, ng realidad ng sakit at ng katotohanan ng pangako. At sa pagitan ng dalawang iyon, nananatiling nakatayo ang Diyos, hindi bilang manunood, kundi bilang Ama na alam ang tamang oras para kumilos. Tingnan mo si Abraham. Pinangakuan siya ng anak, ngunit dekada ang lumipas bago dumating ang katuparan. Sa pagitan ng pangako at katuparan, may katahimikan, may pagdududa, may tanong, ngunit sa tamang oras dumating si Isaac. Ganito rin si Jose na ipinatapon at ikinulong. Sa kanyang piitan, ilang gabi kaya siyang umiyak, nagtatanong kung kinalimutan na siya ng Diyos? Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang plano ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kanyang iniisip, sapagkat siya ang ginamit upang mailigtas ang buong Ehipto at ang kanyang pamilya. At tingnan mo ang sariling buhay mo. Ilang beses mo na bang hinintay ang sagot? Ilang beses mo na bang naramdaman na tila walang tugon ang iyong mga panalangin? Ngunit kahit sa mga panahong iyon, bakit narito ka pa rin? Bakit nakarating ka pa rin hanggang ngayon? Sapagkat kahit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang presensya, ang katahimikan ay minsang pagsasanay, minsang proteksyon, minsang paraan ng Diyos upang palalimin ang iyong pagtitiwala. O, mahirap tanggapin na ang oras ng Diyos ay hindi oras natin. Kapag ikaw ay nagugutom, gusto mo ng sagot ngayon. Kapag ikaw ay nagdurusa, gusto mo ng kaginhawaan agad. Ngunit sabi ng kasulatan, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon, magmamadali ito tungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagamat mag-antay ka, hintayin mo ito. Tiyak na darating, hindi ito maaantala. Habakuk 2:3. Ang mensahe ay malinaw. Hindi pa tapos ang Diyos. Kung hindi mo pa nakikita ang katuparan, hindi nangangahulugang wala na itong darating. Ngunit sa gitna ng paghihintay, dumadating ang tukso. Ang bulong ng kaaway ay simple ngunit mabagsik. Iniwan ka na niya. Ngunit ito ang kasinungalingan na dapat mong labanan. Sapagkat ang Biblia ay punong-puno ng mga taong pinaghintay, ngunit lahat ay nakaranas ng katuparan. Ang Israel ay 40 taon sa ilang, ngunit nakarating din sa lupang pangako. Si Sara ay matanda na nang siya'y magdalang tao, ngunit natupad pa rin ang salita ng Diyos. Si Simeon ay matagal na naghintay, ngunit nakita niya si Kristo bago siya namatay. Ang lahat ng ito'y patunay. Ang Diyos ay hindi lumalayo kahit sa pinakamatagal na gabi ng paghihintay. Kung nararamdaman mong mahina ka, huwag kang magtaka. Sapagkat kahit ang mga propeta, kahit ang mga disipulo ay nadapa sa tanong, ngunit sa kanilang pagdududa, natutunan nilang ang Diyos ay higit sa kanilang pangunawa. Hindi lahat ng sagot ay ibinibigay agad, ngunit ang isang bagay ay tiyak, kapag ang Diyos ay nangako, hindi ito mababali. Kung sinabi niyang hindi ka niya iiwan, ang katahimikan man o pag-antala ay hindi magpapawalang bisa sa pangako. Kaya't sa harap ng iyong mga tanong, maging matapat. Sabihin mo sa Diyos ang sakit ng iyong puso, ang bigat ng iyong katanungan. Ngunit habang sinasabi mo iyon, ipaalala mo rin sa sarili mo ang kanyang salita. Ang mismong pagdududa ay maaaring maging daan upang mas tumibay ang iyong pananampalataya. Sapagkat sa dulo ng lahat ng paghihintay, mapapatunayan mong ang Diyos ay kailanman hindi nawala. At dito lumilitaw ang pinakamahalagang katotohanan. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa damdamin mo. Ang pakiramdam mong iniwan ka ay hindi katumbas ng katotohanang iniwan ka talaga. Ang puso mo'y maaaring mabigo, ang isip mo'y maaaring malito, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang katotohanan ay ito, kahit gaano kalalim ang iyong mga tanong, mas malalim pa rin ang kanyang katapatan. Kaya't kung ikaw ay nasa puntong tila wala ng kasagutan, tandaan mong hindi ito ang katapusan. Ang katahimikan ay hindi kawalan, at ang paghihintay ay hindi pagtanggi. Ang Diyos ay kasama mo kahapon, ngayon at bukas, at iyon ang sagot na kailanman ay hindi magbabago.
Kung ang pangako ng Diyos ay malinaw na nagsasabing hindi kanya iiwan ni pababayaan, paano mo ito maisasabuhay sa iyong araw-araw? Hindi sapat na marinig lamang ang pangakong ito. Kailangan itong maging laman ng iyong puso at gabay ng iyong mga hakbang. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang upang basahin, kundi upang ipamuhay. At dito mo makikita ang kapangyarihan ng kanyang pangako. Kapag ito'y isinapuso, isinalita at isinagawa sa bawat sitwasyon ng iyong buhay, unang hakbang ay ang pag-alala. Sa bawat umaga nagigising ka, ulitin mo sa iyong sarili, hindi ako iiwan ng Diyos. Ang simpleng deklarasyong ito ay hindi lamang salita, kundi kalasag laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kapag inulit mo ito, pinapaalala mo sa iyong kaluluwa na kahit anong balita ang marinig mo, kahit anong takot ang dumating, may Diyos na mas malapit kaysa sa iyong hininga. Ang pangakong ito ang magiging paalala na hindi mo kailangang harapin ang araw ng mag-isa. Ikalawa, ilapit mo ang iyong mga pangangailangan sa panalangin. Huwag mong hayaang manatili sa iyong isipan lamang ang mga alalahanin. Sabihin mo sa Diyos ang bigat ng iyong puso, ang luha ng iyong gabi, ang pangamba ng iyong bukas. Sa tuwing gagawin mo ito, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na kumilos. Tandaan mo, ang panalangin ay hindi ritual lamang. Ito ang tulay na nagbubukas sa kilos ng Diyos sa iyong sitwasyon. Kapag sinabi mong, Panginoon, alam kong hindi mo ako iiwan, nagiging paanyaya ito sa Kanya upang ipakita sa iyo ang Kanyang presensya sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ikatlo, isabuhay ang pagtitiwala. Alam mong mahirap kumapit kapag wala kang nakikita. Ngunit dito nasusukat ang pananampalataya. Ang pagtitiwala ay hindi lamang kapag maganda ang lahat, kundi higit na totoo kapag ang lahat ay magulo. Kapag wala kang trabaho at hindi mo alam kung saan kukuha ng pagkain, ipahayag mo, Diyos, hindi mo ako iiwan. Kapag may sakit na hindi gumagaling at natatakot ka sa hinaharap, sabihin mo, Diyos, hindi mo ako pababayaan. Ang bawat pag-amin ng iyong tiwala ay hakbang palapit sa katuparan ng Kanyang salita. Ikaapat, isulat ang mga alaala ng Kanyang katapatan. Magtago ka ng journal o talaan kung saan isusulat mo ang bawat pagkakataon na naranasan mong hindi ka iniwan ng Diyos. Maging ito man ay maliit na sagot sa panalangin, proteksyon mula sa panganib o simpleng lakas na makatayo muli matapos ang isang mahirap na araw, lahat ng iyon ay patunay ng Kanyang presensya. Kapag dumating ang mga araw ng pagdududa, balikan mo ang mga pahinang iyon at hayaan mong magsalita ang kasaysayan ng Kanyang kabutihan. Ikalima, ipahayag ang pangako sa iba. Huwag mong itago sa sarili mo lamang ang katotohanan. Kapag may kaibigan o kapamilyang pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo sa kanila, hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang pagbabahagi ng salita ay hindi lamang para palakasin sila, kundi pati ikaw na nagpapaalala nito. Sapagkat ang bawat salitang ibinibigay mo ay bumabalik din bilang apoy ng pananampalataya sa iyong kaluluwa. At higit sa lahat, magpasalamat. Ang pasasalamat ay sandata laban sa takot. Kapag pinili mong magpasalamat kahit wala ka pang nakikitang sagot, ipinapakita mong naniniwala ka na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Sabihin mo, salamat Panginoon dahil hindi mo ako iiwan. Sa bawat pasasalamat, mas lalo mong nararanasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon, isipin mo ito, paano kung subukan mong gawin ang lahat ng ito sa loob ng 7 araw? 7 araw na paulit-ulit mong sasabihin ang pangakong ito, idadalangin ito, isusulat ang mga patunay, ibabahagi sa iba at ipagpapasalamat. Ano kaya ang mangyayari? Hindi ba't mas lalo mong makikita na ang salita ng Diyos ay hindi hungkag? Hindi ba't mararamdaman mo na mas matibay siya kaysa sa lahat ng kinatatakutan mo? Kaya't ang tanong sa iyo ngayon, handa ka bang isabuhay ang pangakong ito? Handa ka bang hayaan na ang bawat hakbang mo ay gabayan ng katotohanang hindi ka iiwan ng Diyos? Sapagkat kapag ginawa mo, makikita mong ang mga gabi ng luha ay magkakaroon ng umagang puno ng pag-asa.
Ang mga takot na bumabalot sa iyo ay matutunaw sa presensya ng kanyang pagmamahal. At ang bawat araw na dati puno ng pangamba ay magiging patunay ng isang Diyos na laging kasama mo. Hindi ito teorya, hindi ito illusion. Ito ang buhay na karanasan ng sinumang kumakapit sa salita ng Diyos. Kaya't ngayon pa lang tanggapin mo ito, isabuhay mo ito, at hayaan mong ang katotohanan ng kanyang pangako ay maging direksyon ng iyong mga hakbang. Sapagkat totoo ito, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, at iyon ang pinakamakapangyarihang katotohanan na pwede mong ipamuhay araw-araw. Ngayon ay dumating na ang oras para hindi lamang pakinggan ang pangako kundi isabuhay at yakapin ito ng buo. Hindi sapat na narinig mo lamang ang salita. Kailangan mong tumugon, kumilos at hayaan ang iyong puso na magdeklara ng pananampalataya. Sapagkat ang Diyos na nangako ay naghihintay ng tugon mula sa iyo, isang tugon ng tiwala, ng pagsuko, ng pananalig na hindi kayang igupo ng takot. Kaya ngayon, ikaw ay tinatawag, tumayo sa pananampalataya at ipahayag na hindi ka kailanman nag-iisa. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Bawat pintig ay patunay na buhay ang Diyos sa iyong loob, na ang hininga mo'y hindi basta aksidente, kundi regalong nagpapaalala. Kasama mo siya. At sa mismong oras na ito, libu-libong tao ang nakikinig sa parehong pangako, libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na nananalangin, at lahat kayo ay nagiging iisang tinig na umaalingaw-ngaw sa harap ng trono ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang harapin ang laban ng mag-isa. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking sakit, ang aking takot, ang aking hinaharap. Sapagkat iyon ang hinihingi ng Diyos, isang pusong handang isuko ang bigat na matagal ng pasan-pasan, ang pasanin ng kahirapan, ang sugat ng nakaraan, ang pangamba ng kinabukasan, lahat ng ito'y ilapag mo sa kanyang mga paa. Hindi mo kayang buhatin ang lahat at hindi mo kailangang buhatin dahil naririyan ng Diyos upang akuin ang iyong bigat. Ngayon, isipin mong hawak-hawak mo ang lahat ng bagay na nagdudulot ng iyong pagluha. Ang problema sa pamilya, ang sakit ng katawan, ang kawalan ng trabaho, ang takot sa kinabukasan. Ilagay mo ito sa iyong mga kamay, sa imahinasyon, at pagkatapos, ay iunat mo ang iyong mga kamay paitaas na parang iniaalay ang lahat sa Diyos. Habang ginagawa mo ito, sabihin mo sa iyong puso, Diyos, ito po ang lahat ng aking dala. Hindi ko na kayang pasanin, inilalagay ko na ito sa inyo. At habang ginagawa mo ang simpleng hakbang na ito, mararamdaman mo ang bigat na unti-unting gumagaan. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang salita, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang lahat ng iyong kinatatakutan ay walang kapangyarihan laban sa kanyang pangako. At habang iniaalay mo ang iyong buhay, naririnig mo ang kanyang tinig sa iyong kaluluwa na nagsasabing, Anak, hawak na kita, hindi kita bibitawan. Ngunit huwag mong gawin ito ng ikaw lamang. Sa mismong sandaling ito, libu-libong tao ang kasabay mong nananalangin. Sa iba't ibang tahanan, iba't ibang lungsod, iba't ibang bansa. May mga taong sabay-sabay na naglalapit ng kanilang mga puso sa Diyos. At sa kolektibong panalangin ito, lumilikha kayo ng isang tinig na mas malakas kaysa sa lahat ng bulong ng takot. Hindi ka nag-iisa. May pamilya ng pananampalataya na sabay-sabay na kumakapit sa pangako ng Diyos. Kaya ngayon, gawin mo itong pampublikong deklarasyon ng iyong pananampalataya. Isulat sa iyong mga labi, isulat sa iyong isip, at isulat sa mga komento ang salitang ito. Ako'y naniniwala, hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ito simpleng komento lamang. Ito'y isang tanda na ikaw ay kumakapit, na ikaw ay tumutugon, na ikaw ay naninindigan sa katotohanang mas matibay kaysa sa lahat ng iyong pinagdadaanan.
At habang isinisigaw mo ang iyong pananalig, damhin mo ang bigat ng presensya ng Diyos. Ang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo ay dumadaloy sa iyo ngayon. Ang apoy ng Espiritu ay pumapasok sa iyong puso, pinapalitan ang iyong pagod ng lakas, ang iyong luha ng pag-asa, at ang iyong takot ng katiyakan. Sapagkat ito ang araw na tinawag ka upang sumagot. Ito ang oras na itinakda ng Diyos upang ipakita sa iyo na ang kanyang pangako ay hindi hungkag. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong sabihin na bukas na lang. Ang araw na ito ay ang araw ng tugon. Ang oras na ito ay ang oras ng iyong pananampalataya. Kaya sa mismong sandaling ito, bitawan mo ang lahat ng pumipigil sa iyo at yakapin ang pangako ng Diyos. Sapagkat totoo ito, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At kapag sinagot mo ang tawag na ito ngayon, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Hindi bukas, hindi sa malayo, kundi ngayon mismo. Isara mo ang iyong mga mata ngayon, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at huminga ng malalim. Sa katahimikan na ito, hayaan mong marinig ng iyong kaluluwa ang tinig ng Diyos na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Panginoon, narito kami, sama-sama sa iba't ibang dako ng mundo, ngunit iisang tinig ang aming dalangin. Inaangkin namin ang iyong pangako na hindi mo kami iniiwan sa oras ng pangangailangan. Ama sa langit, kami ay lumalapit ng may kababaang loob at sabay-sabay naming idinedeklara ang iyong salita. Ikaw ang aming sandigan sa gitna ng takot. Ikaw ang aming tagapagligtas sa oras ng kagipitan. Panginoon, ipinapahayag namin ngayon ang iyong pangako sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan, at sa aming mga puso, sapagkat sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, kaya't naninindigan kami na ang pangako mo'y totoo at buhay, Diyos na makapangyarihan. Iniaalay namin sa iyo ang bawat sugat ng aming katawan at kaluluwa. Sa mga nananalangin ngayon na may karamdaman, idinedeklara namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa mga nanlulumo dahil sa kahirapan, ipinapahayag namin ang pintuan ng probisyon na bubuksan mo. Sa mga pamilya na naghihirap sa kaguluhan, idinedeklara namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyong espiritu. Sa bawat takot na bumabalot sa aming mga gabi, ipinapahayag namin ang liwanag ng iyong presensya. Panginoon, kami ay humihiling ng kalayaan mula sa bawat tanikala ng pagkabalisa, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, sinisira namin ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami iniwan mo at sa halip, pinipili naming paniwalaan ang iyong salita na ikaw ay kasama namin, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ang bawat puso na nananalangin ngayon ay sumisigaw, aming Diyos, ikaw ang aming tanging sandigan, Ama. Dinadala rin namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga leader, at ang buong mundo na dumaraan sa kaguluhan. Nakikita mo ang mga digmaan, ang mga sakit, ang mga krisis, at ang mga pamilyang nagdurusa. Kaya't sama-sama kaming nananalangin para sa iyong habag. Iparanas mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong kamay na nagliligtas. Gaya ng iyong ipinangako sa Israel na hindi mo sila iniwan kahit sa gitna ng disyerto, ganon din ang aming inaangkin para sa aming panahon ngayon. Panginoon, binibigkas namin ngayon ang iyong salita bilang sandata. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Ito ang aming deklarasyon laban sa lahat ng takot. Ito ang aming katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. At habang idinedeklara namin ito, damhin ng bawat nananalangin ngayon ang init ng iyong presensya na pumupuno sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga silid, sa kanilang mga puso. Panginoon, pinipili naming sumuko ngayon sa iyong kalooban. Lahat ng pasanin, lahat ng sugat, lahat ng lihim na takot, inihahandog namin sa iyo. Tulad ng sinabi ni Jesus sa hardin ng Getsemani, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. At ngayon, Panginoon,
Hinahayaang mangyari ang iyong plano sa aming buhay dahil alam naming mas dakila ang iyong layunin kaysa sa aming naiisip. At sa pagtatapos ng aming panalangin, idinedeklara namin ang aming pananampalataya. Panginoon, Ikaw ay tapat. Panginoon, Ikaw ay kasama namin. Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kaya ngayon sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara ang tagumpay, ang kapayapaan, at ang katiyakan ng iyong presensya sa aming buhay. Kung ikaw na nananalangin ngayon ay naniniwala, sabihin mo sa iyong puso at sa iyong mga labi, Amen, ako'y naniniwala. At bilang tanda ng ating pagkakaisa, isulat mo rin sa iyong pananalig, Amen, ako'y naniniwala. Sapagkat ito ay hindi lamang simpleng salita, kundi deklarasyon ng isang pananalig na hindi kayang talunin ng anumang bagyo. At sa oras na ito kasama mo ang Diyos, at iyon ay magpakailanman. Ngayong natapos na ang ating panalangin ng pagtitiwala at klamor, hayaan mong ang iyong puso ay mapuspos ng kapayapaan na mula sa Diyos lamang. Sapagkat matapos ang luha, matapos ang pagsigaw, at matapos ang pakikipaglaban ng iyong kaluluwa, dumarating ang tinig ng Panginoon na puno ng aliw. Ako ay kasama mo, hindi kita iiwan. Ito ang oras upang hayaan ang kapahingahan ng kanyang pangako na bumalot sa iyong buhay. Alalahanin mo, ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa kanyang mga salita. Kung siya ay tumupad kay Abraham, kay Moises, kay David at kay Maria, siya rin ay tapat sa iyo ngayon. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang kasulatan ay malinaw. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ni Kristo. 2 Korinto 1:20. Kaya't kahit anong unos ang dumating, may batayan ka ng tiwala. Ang Diyos ay kailanman hindi nagkukulang. Narito ang salita ng Panginoon mula sa Isaias 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. Sa bawat pangungusap ay naroon ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. Kapag mahina ka, siya ang iyong lakas. Kapag walang makausap, siya ang iyong kasama. Kapag wala kang masandalan, siya ang iyong haligi. At pakinggan mo rin ang salita mula sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama ninyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Hindi ba't ito ang mismong mensahe na kailangan mo ngayon? Ang iyong buhay ay hindi patungo sa kawalan. May direksyon, may saysay, at may hinaharap na inihanda ang Diyos. Ang mga plano ng tao ay maaaring mabigo, ngunit ang plano ng Diyos ay hindi natitinag. At upang lalo kang patibayin, alalahanin ang salita ni Jesus sa Mateo 28:20. Narito, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang presensya ni Kristo ay hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Ang mga tao ay maaaring dumating at umalis. Ang mga relasyon ay maaaring masira. Ang mga bagay sa mundo ay maaaring magbago. Ngunit ang presensya ni Kristo ay hindi lilisan. Kaya't sa sandaling ito, hayaang mapalitan ang bigat ng iyong dibdib ng magaan na hininga ng pag-asa. Isipin mong ang iyong tahanan ay binabalot ng liwanag ng Diyos, na ang bawat sulok ng iyong buhay ay pinupuno ng kanyang presensya. Isipin mong ang iyong mga anak ay natutulog ng may kapayapaan, na ang iyong mga takot ay tinatalo ng katiyakan na may Diyos na nagbabantay. Ang imaheng ito ay hindi ilusyon. Ito ay bunga ng pangako ng Diyos. Huwag mong hayaan na ang mga problema ay magdikta ng iyong pananaw. Tandaan mo, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa lahat ng iyong kinatatakutan. Kung siya ay tapat noon, siya ay tapat pa rin ngayon. Kung siya ay kumilos noon, siya ay patuloy nakikilos sa buhay mo. Kaya't ipagpatuloy mo ang lakad ng pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Ang tiwala ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita mo, kundi sa kung sino ang nangako. At ngayon, yakapin mo ang katotohanan, hindi ka nag-iisa.
Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Ang kanyang presensya ay hindi bumibitaw at ang kanyang mga pangako ay hindi nauubos. Kaya kahit sa gitna ng pagsubok, maaari kang huminga ng may kapanatagan sapagkat may Diyos na nagsasabing, "Ikaw ay aking anak at hindi kita iiwan." Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may tiwala. Hawakan ang pangako ng Diyos na parang haligi na hindi kayang gibain ng unos. At sa bawat araw na dumarating, ipaalala sa iyong sarili, ang kanyang salita ay buhay, ang kanyang presensya ay tapat, at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sapagkat ang pangako niya ay hindi kailanman mabibigo, at iyon ang sandigan ng iyong pag-asa. Ngayong narinig at naranasan mo ang bigat ng pangako ng Diyos, panahon na upang ipako ito sa iyong puso. Mula sa simula, ipinakita sa atin ng kasulatan at ng mga patutuo na ang Diyos ay kailanman hindi lumalayo. Ngayon, malinaw na malinaw, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito ang mensahe na umalinggaw-ngaw sa buong video na ito. At ito rin ang salita na dadalhin mo sa bawat araw ng iyong buhay. Isipin mo kung gaano kalalim ang katotohanan ito. Sa lahat ng sugat na iyong pinagdaanan, sa lahat ng gabi na puno ng luha, sa lahat ng oras na akala mo'y wala nang nakikinig, ang Diyos ay laging naroon. Hindi kanya hinayaan, hindi kanya isinuko. At ngayon, gusto niyang marinig mo ito ng malinaw. Ang kanyang mga pangako ay hindi hungkag. Ang kanyang salita ay ang matibay na lupa kung saan ka pwedeng tumayo kahit anong bagyo ang dumating. Kaya't bago natin tapusin ang mensaheng ito, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang huling paalala ng pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos ay sigurado. Kung siya ay naging tapat sa nakaraan, siya ay magiging tapat din bukas. Kung ikaw ay humaharap ngayon sa matinding hamon, huwag mong kalimutan na may Diyos na higit pa sa iyong takot. At kung iniisip mong wala nang tutulong sa iyo, tandaan mong ang Diyos ay palaging naroon, handang sumalo at magligtas. Ngayon naman, hinihikayat kitang huwag itigil dito ang iyong paglalakbay ng pananampalataya. Sumali ka sa komunidad na ito ng pananalig at pag-asa. Pindutin mo ang pag-subscribe, i-activate ang kampanilya ng mga abiso, at huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Ibahagi mo ito sa isang tao na kailangan ding marinig ang pangakong ito ngayon, sapagkat hindi lang ito para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng kaluluwang naghahanap ng katiyakan na hindi sila nag-iisa, at nais kitang anyayahan na maging bahagi ng patuloy na panalangin at pagninilay araw-araw. Dito sa ating espasyo, hindi ka nag-iisa. May mga kapatid sa pananampalataya na nananalangin kasama mo, mga pusong naniniwala at mga tinig na sabay-sabay na kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Kung naramdaman mong malakas ang mensaheng ito, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa komento. Isulat mo ang mga salitang, "Ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos." Sa paggawa mo nito, hindi lang ikaw ang tumitibay, pinalalakas mo rin ang iba. At bago ka umalis, tandaan mong ito pa lamang ang simula. Sapagkat sa susunod na video, tatalakayin natin ang isa pang pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng bagong lakas at pag-asa. Isang salita na muling magpapaalala na ang iyong buhay ay nasa kamay ng isang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya't huwag mong kalimutang manatili, sumubaybay at maghanda para sa bagong biyaya na inilalaan ng Diyos. Sapagkat sa bawat araw na dumarating, may bago siyang sinasabi, may bago siyang ginagawa, at may bago siyang ipinapakita. And sa lahat ng iyon, ang katotohanan ay mananatili. Ikaw ay hindi kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo ngayon, bukas at magpakailanman.